Monica's Personal Voice. Ilang beses kong ikinurap-kurap ang mga mata ko habang nakatingin sa siling ng magandang kwarto ko ngayon. Pilit kong binalikan ang mga nangyari sa akin ngayong maghapon hanggang gabi. Parang hinihigop ang lakas ko kapag naiisip ko kung paano ako nakarating ngayon sa lugar na ito. Ang makipag-usap kay Anthony para makipaghiwalay at ang pag-alis ko sa bahay na binayaran ko na ng 1 buong buwan. Ang bilis ng mga pangyayari at parang hindi ako makapaniwala na magagawa kong sundin ang lahat ng mga iniuutos ni Sir Xavier sa akin sa ngalan ng mga pinag-uusapan naming dalawa. Wala na itong atrasan pa at hindi ko na alam pa ang pwedeng mangyari kung hindi ko ipagpapatuloy ang lahat ng ito. My life is full of agony. I don't know how it will end up, but I still believe that everything happens for a reason. At kung bakit ako nandito sa sitwasyon na ito, dahil ito ang dapat kong pagdaanan, so I can find myself and my purpose. Kakapit ako hanggang dulo na magiging maayos at matagumpay ang lahat ng mga plano namin ni Sir Xavier. At yun ang dapat kong isipin kahit pa ano ang maging kapalit. Kanina, habang kausap ko si Anthony, nilakasan ko ang loob ko na harapin siya. Ang kausapin siya tungkol sa relasyon namin. At first, hindi niya ako maintindihan. At nabigla ito na ako ang unang nakipaghiwalay sa kanya. I just thought it will be easy for me to do what makes me on top. Katulad ng gustong mangyari ng mga magulang ko sa akin. So I've decided to end up everything between us. I don't know what to say, Monica. We're in good terms, right? In the past 6 months of our relationship, we didn't fight. Although there are times we can't see each other because of our works. But still, I believe that we're okay. Malungkot na sabi ni Anthony. He's right. Sa loob ng ilang buwan na magkarelasyon kami ay hindi kami nag-away. Kahit minsan. Pero hindi naman sapat iyon para masabi mo na kaya mong piliin ang isang tao habang buhay nang dahil lang sa hindi kayo nag-aaway. Hindi ko maramdaman ang excitement kapag kausap ko siya. Hindi lumalakas ang tibok ng puso ko sa tuwing nakikita ko siya na palaging nangyayari kapag nasa harapan ko na si Sir Xavier. Napapilig na lang ako ng ulo sa katotohanan ng iyon at ayokong palalain pa kung anumang nararamdaman ko ngayon. Sorry, Anthony. I don't mean to hurt you. You know, we started so easily and then we broke up easily. Matamlay pa ring sagot ni Anthony. Napahawak ako sa baso ng tubig sa harapan ko at saka uminom ng tubig dahil parang may bara sa lalamunan ko na hindi ata basta mawawala lang ng paglunok lang ng laway. I felt guilty. Yes, dahil ako naman talaga nakikipaghiwalay kay Anthony nang walang matibay na dahilan. But in the end, we agreed that we'll still be friends after we broke up. Dahil siguro wala namang mali o naging issue sa pagsasama namin kaya kami naghiwalay. Kaya kaya namin maging magkaibigan pa rin sa huli at yun na lang ang pinagpapasalamat ko. He's still a good man who understands my side as a woman. Napabuntong hininga na lang ako pagkatapos at sakto namang tumawag si Nicole at agad kong sinagot ang tawag niya. Hello, Nicole? Monica. Malumanay na sagot ni Nicole sa akin. Kung ikukumpara ko ang boss nito sa akin ay halos kalahati lang ata ng pagiging mahinahon ko ang boss nito. Kahit na nasa cellphone lang ay maririnig mong isang soft-spoken na tao ang kausap mo sa kabilang linya. Being friends for more than 10 years, I can say that we treated each other just like a sister. Bawat sekreto namin dalawa ay alam namin. Ngayon lang talaga ako nakapaglihim sa kanya ng tungkol sa amin ni Sir Xavier. Oh, kumusta ka na? Bakit napatawag ka? Ikaw ang kumusta na? Dumadalas na naman ang pag-absent mo sa work ah. Pumasok ako kanina. Hindi lang tayo nagkita at nag-area daw kayo. Pagtatanggol ko sa sarili ko at paniguradong pangangaralan na naman niya ako. Okay. Akala ko hindi ka na naman pumasok kanina. Mabuti naman at nakapasok ka na. Nga pala, pwede ba akong humingi ng tulong sa'yo? Tulong? Oo naman. Ikaw pa ba? Natatawa kong sagot sa kanya at narinig ko na naman ang mahinihin na pagtawa ni Nicole pagkatapos. Ikaw talaga? Naalala mo ba na nag-invite si Sir Jason sa isang party? Doon sa party na gaganapin sa hotel ni Jason? Parang bigla akong ginanahang makinig sa kwento ni Nicole nang marinig ko ang sinabi nito tungkol sa ex-boyfriend nito. Si Sir Hunter ba kamo? Pag-uulit ko sa sinabi ni Nicole. Sinadya kong sabihin iyon para asarin ito. Oo nga, siya nga.
Ano na naman ang iniisip mo tungkol sa amin, ha, Monica? Banat naman ni Nicole sa sinabi ko. Kahit na sobrang hinhin nito magsalita ay nakukuha pa rin itong magmukhang nakakasindak kapag nagsalita na ito, lalo na at si Hunter na kapatid ni Xavier ang pinag-uusapan. Ang dalawang yun ay biktima ng isang sitwasyon kung saan nagmahala ng dalawa sa maling panahon at oras. Kaya ayun, sa hiwalayan din na uwi ang lahat. Relax, Nicole, okay? Kalma ka lang. Oh, anong problema mo sa ex-boyfriend mo? Sa kapatid ng amo ko pala. Pangasar kong tanong sa kanya. Sinadya kong sabihin ng bagay na iyon dahil alam ko may chance pa na magkabalikan ng mga ito. Medyo may takot lang siguro si Nicole na masaktan na naman sa muling pagkikita ng mga landas ng mga ito. Kailangan ko kasi ang tulong mo. Hindi ko alam ang gagawin sa sarili ko sa party. Muntik na ako masamid ng sarili kong laway at napatayo mula sa pagkakahiga ko nang marinig ko ang sinabi niya. Ha? Pakiulit mo nga ang sinabi mo, Nicole. Paano hindi mo alam ang gagawin mo sa sarili? Monica naman seryoso ako. Hindi ba't kailangan kong umatan ng party ni Hunter? At kasalanan lahat iyon ni Sir Jason. Ngayon, kailangan ko ang tulong mo para maging presentable naman ako sa party na yun. Naintindihan mo na ba? Hindi na napigil ni Nicole ang mainis. Samantalang ako hindi ko mapigilang matawa habang nai-imagine ko kung paanong mahiya si Nicole habang binabanggit nito ang pangalan ng ex-boyfriend nito. Okay, I get it. Aayusan kita, tama ba? Paniniguro ko sa gusto nitong mangyari. Oo sana, kung hindi ka busy. Alam mo naman na wala akong alam sa makeup na yan. Ayoko namang gumastos para lang magmukhang presentable. Yun lang ba? Sige, ako nang bahala sa beauty mo bukas. Magsabay na tayong umuwi bukas sa hapon para makabili na rin tayo ng isusuot mo. Yung bongga, syempre. Sige, salamat Monica. Mag-ingat ka ha. Baka mamaya kung saan ka naman nakakarating kasama ang boyfriend mong model na iyon. Hindi nakalimutang sabihin ni Nicole. Kung alam lang nito na hindi na kami ni Anthony at napilitan na akong hiwalayan ito ay paniguradong magsasaya ito. Ramdam ko naman na ayaw din ni Nicole kay Anthony, katulad ng mga magulang ko. Hindi daw ang katulad ni Anthony ang dapat kong pag-aksayahan ng oras. Oo na po, hindi ako nagpupunta kung saan-saan. Huwag kang mag-alala. Mabuti naman. Nag-aalala lang ako sa iyo, Monica. Naibigan ko ang boss ni Nicole na may halong lungkot. Alam nito lahat ang nangyayari sa buhay ko at wala akong maililihim sa kanya. Kaya siguro ganoon na lang itong mag-alala sa akin. Sige na, matulog na tayo at kailangan mo pang mag-beauty rest para maganda ka sa pagkikita nyo ni Hunter bukas. Sira? Natatawa nitong sagot sa akin at nagpaalam na nga itong puputuli na ang tawagan namin. Kinabukasan ay maaga na naman akong gumayak para pumasok sa trabaho. Yun ang usapan namin ni Sir Xavier. Kailangan ko pa rin mag-report sa office habang inaasikaso namin ang negosyong itatayo namin. Hindi rin ako agad nakatulog kagabi dahil siguro sa namahay ako. Sanay naman ako mag-isa. Kaya lang ay maraming sumasagi sa isip ko sa tuwing may isip ko ang sitwasyon ko ngayon. Ang ending ay napapabuntong hininga na lang ako at pipiliing tumahimik at harapin ang bukas na may positibong pananaw. Kung hindi ay paano na mangyayari sa akin. Pagdating ko sa agency ay agad akong dumiretso sa cubicle ko. Inihanda ko ang desktop ko para matapos ko agad ang mga gawain ko dito sa opisina at makapagsimula na ako ng tungkol sa itatayo naming negosyo ni Sir Xavier. Nakangiti ako habang pinagpapatong-patong ang mga folder na nasa ibabaw ng table ko nang may mahagip akong kwentuhan mula sa dalawang marites ng agency. Wala pala si Sir Xavier ngayon? Totoo ba? Bakit daw? Agap na tanong ng kausap nito. Huwag kang maingay ah. May nagsabi lang din sa akin na source. Alam mo na. Nakakalokong sabi nito. Oo na. Bakit daw absent si Sir? Nasa bakasyon daw, kasama yung sikat na artista. Yung Hazel de Guzman? Kala ko naman kung ano. Alam na lahat ng mga nagtatrabaho dito tungkol sa kanila ni Sir, no? So ako na pala ang huling nakaalam, ganun ba? Nakairap na sabi nito. Parang ganun na nga. Pero bago ang chismis mo, na kaya hindi pumasok si Sir Xavier ngayon ay dahil nasa bakasyon sila ni Miss Hazel. O, kita mo? Tapos sasabihin mo na laos na ang chismis ko sa'yo? Tumawa naman ang kausap nito at
Nagtinginan pa ang mga ito sa paligid. Saka muling nagsalita ang isa. Tara na nga. Umagang-umagay kung ano-anong minamaratas mo sa akin. Baliw ka. At nagpatuloy na nga sa paglalakad ng dalawa at naiwan ako nagtataka sa mga pinag-uusapan ng mga ito. Wala namang nabanggit si Sir Xavier sa akin na magbabakasyon ito kasama ang Hazel na iyon. Bakit, Monica? Kailangan pa? Kailangan sabihin sa iyo kung saan siya pupunta at sino ang kasama niya? Bigla ay tanong niya sa sarili niya na alam naman niyang hindi tama. Sino nga ba naman siya para pagsabihan ng personal na bagay ng amo niya? Natahimik ako bigla at may kung anong lungkot ang sumanib sa puso ko sa katotohanan ng iyon. Nagpatuloy ako sa trabaho at binaling na lang ang atensyon ko sa ibang bagay para hindi ako tuluyang lamunin ng lungkot at inis na hindi ko maiwasang maramdaman ng dahil lang sa simpleng bagay na nalaman ko kanina lamang. Katulad ng usapan namin ni Nicole ay sabay kaming umuwi para bumuli ng susuotin itong damit sa party. Dinala ko din ang makeup kit ko para maayusan ko siya na maganda. Kahit naman walang makeup ay talagang maganda si Nicole at mas lalo pa itong gaganda kapag nilagyan ng kolorete ang mukha nito. Plus ang sexy pa nito kaya maraming lalaki ang nagkakandara pa sa panliligaw dito. Sa kasamaang palad ay wala naman itong balak na mag-entertain ng mga manliligaw dahil sa ang priority nito ay ang daddy nito na may sakit sa La Union. Kasalukuyan kong inaayusan si Nicole nang madako na naman sa usapan personal ang chismisa naming dalawa. Okay na yan, Monica. Baka naman sumobra na ang kapal ng makeup na inilagay mo sa mukha ko. Narinig kong reklamo ni Nicole sa akin. Sinipat pa nito ang maganda nitong mukha sa salamin. Huwag kang ang OA, ang ganda mo kaya oh. Sagot ko sa kanya at wala itong dapat na ika-intimidate at talaga namang may taglay itong ganda na hindi pangkaraniwan sa lahat. Salamat nga pala, Monica, sa pag-aayos mo sa akin. Maya-maya sabi ni Nicole na inaasahan ko na. Naniniwala ka na ngayon na maganda ka, friend. Oo na po. Salamat ulit ha. Sus, okay lang yun no. Basta, akitin mo ulit si Hunter pag nagkita kayong dalawa ha. Kita ko ang biglang paglaki ng mga mata ni Nicole na halatang nagulat sa sinabi ko. Naniniwala kasi ako sa second chance and love is sweeter the second time around. Kaya pinipilit kong magkakalapit si Nicole at Hunter. Matagal na panahon na rin ang pinaghintay nila kaya deserve na nilang maging masaya. Ano? Ikaw talaga, Monica? Ang ibig ko sabihin, mag-usap kayong dalawa nang magkaayos kayo kahit papano. Yun lang ang narinig ko sagot ni Nicole at alam kong pilit lang nitong nilalabanan ang anumang nararamdaman nito para kay Hunter. Pagkaalis ni Nicole at Jason ay nagpasya ko ligpitin na ang mga ginamit namin mga bagay sa pagme-makeup. Sa apartment na rin ni Nicole ko balak na matulog at gabi na rin. Medyo delikado nang bumiyahe pa akong pauwi ng kondo. Nagdala na lang ako ng gamit at yun ang usapan namin ni Nicole. Matatapos na ako magligpit at magluluto na lang sana ako ng kanton at may burger pa akong binili kanina para sa hapunan ko. Isasalang ko na ang isang initan ng tubig sa kalan ni Nicole nang biglang tumunog ang cellphone ko. Natigilan ako at pinasya kong sagutin muna ang tawag na iyon. Kasalukuyang nakapatong sa table ang cellphone ko. Nagpunas muna ako ng kamay bago ko tingnan kung sino man ang nanggagambala sa gabi ko na dapat ay tahimik na. Napahinto ako sa pagpunas ng kamay ko sa isang towel na hawak nang mapansin ko kung sino ang tumatawag ngayon. Si Sir Xavier. Ano na naman ang problema ng lalaking ito? Gabing-gabi na. At saka, ang alam ko'y nasa bakasyon nito, hindi ba? Kasama pa nga nito si Hazel. May bahid ng pait na sabi ko sa sarili. Wala naman akong choice kung hindi ang sagutin ang tawag nito. Kaya kahit na ayoko itong makausap ay kusa ko ng pinindot ang accept button. Niloudspeaker ko na rin at ako lang naman mag-isa ang nasa apartment ni Nicole kaya okay lang. What took you so long before you answer my call? Bungad na sabi nito sa akin. Para na naman itong may kung sinong kaaway at ako ang napagdiskitahan. Kainis? Nag-inhale, exhale muna ako at saglit na kinalma ang sarili at baka makalimutan ko kung sino ito sa buhay ko. Hello po sir? Kunwari mahinahon kong sagot sa kanya. Halos manlaki na ang butas ng ilong ko sa sobrang nararamdaman ko sa kanya ng mga oras na iyon na inis. Where are you? Tanong niyang muli sa akin. Namumuro na talaga ito. Konting-konti na lang talaga at bibinggo na ito sa akin. Nandito po ako sa apartment ni Nicole. Dito po muna ako matutulog.
Sagot ko sa kanya. Wait, paano niyang nalaman na wala ako sa condo? Huwag kang aalis dyan. I'll fetch you. Natulala na lang ako sa sunod nitong sinabi at hindi na ako nakapagsalita nang bigla na lang ay nawala ang tawag nito sa kabilang linya. Hay, kagigil ka talaga, Xavier Montefalco. Inis kong sabi dahil sa ginawa nito. Nawala na rin ako ng gana na kumain dahil sa natanggap kong tawag mula sa magaling kong amo. Ano na naman kaya ang trip nito at susunduin ako dito sa apartment ni Nicole sa ganitong oras na ng gabi? My God. Naisipan ko na lang na uminom ng juice para maibsan ang init ng ulo ko. At alam ko mas lalo pa itong iinit kapag nakita ko na naman ang anino ng magaling kong boss. Hindi nga ito nagbiro ng mahigit kalahating oras ay dumating nga ito sa apartment ni Nicole. Alangan ko siyang pinapasok sa loob nito at muli ay wala na naman akong choice kung hindi ang gawin ng bagay na iyon. Pack your things. Iuuwi na kita. Muntik pa ako mataliso dahil sa narinig ko mula sa kanya pero hindi ko pinahalata sa kanya ang bagay na iyon. Iuuwi na kita? Parang iba ata ang naisip ko sa bagay na yun ah. Huwag kang mag-assume, Monica. Mapapahiya ka lang. Bakit dito mo balak matulog? May sarili kang kondo, hindi ba? Wala ka pang kasama dito. Natigilan ako sa tanong nito at hindi agad nakahanap ng isasagot. Pero bakit nga ba ito nandito ngayon at nangingialam sa buhay ko? Usapan na po kasi namin ni Nicole na dito muna ako matutulog ngayong gabi. May pinuntahan lang po siya pero mamaya uuwi na din siya. Pagtatapat ko sa kanya, ito naman ang natigilan sa sinabi ko. Call her that you will go with me. Iuuwi na kita sa condo. Utos nitong muli sa akin. Nang hindi ako kumilos at akma itong gagamit ng cellphone ay muli itong nagsalita. Ako na lang ang tatawag kay Nicole kung ayaw mo. Napatitig na naman ako sa gwapo nitong mukha at napaawang ang mga labi ko dahil sa sinabi nito. Talaga ba? Ito pa mismo ang tatawag kay Nicole para magsabing iuuwi niya ako sa condo na tinitirhan ko ngayon? Hell no. Mabilis ko siyang pinigilan at nagsalita. Huwag na po sir. Ako na lang bahalang mag-text kay Nicole. Baka po kasi busy din siya ngayon at hindi masagot ang tawag mo. Napakamot pa ako sa sarili kong ulo na parang isang bata na inis at nagtitimpi lang sa kaharap na tao ngayon. Okay, ayos na ba mga gamit mo? Let's go. Sunod nitong sabi at palihim ko siyang inirapan at kinuha ang bag na bitbit ko kanina papunta dito sa apartment ni Nicole. Bad trip talaga. Hindi na nga ako nakakain ng pansit canton at burger. Napauwi pa ng maaga. Ay naku. Katulad ng mga nakaraang araw ay hindi kami nag-uusap na Sir Xavier habang nasa biyahe kami. Hindi ko siya gustong kausapin at hanggang ngayon ay inis pa rin ako sa kanya. Nakakainis na ang mga pinagagagawa nito at parang wala na akong kalayaan na gawin ang mga gusto ko sa buhay kapag kasama ko siya. Ano ba yan? Muli ay sumagi sa isip ko kung paano kami humantong na dalawa sa puntong ito ng mga buhay namin. Para akong unti-unting lumulubog sa kinuupuan ko kapag naiisip ko ang mga bagay na iyon. Ginusto ko rin natanggapin ang mga bagay na ginawa niya para sa akin. Kaya wala akong ibang dapat nasisihin kung hindi ang sarili ko. Me and myself. Kaya ang tanging dapat kong gawin ay magtagumpay sa kahit anong paraan para magkaroon ng saysay ang lahat ng mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Dahil kung hindi ay hindi ko alam kung anong maaaring mangyari sa akin kung hindi ako magtatagumpay. Baka mamundok na lang ako o magpamadre kaya. Kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko dahil sa lalaking kasama ko ngayon. Mukhang chill na chill lang ito habang nagmamaneho at hindi man lang napapagod sa mga nangyayari sa amin dalawa. Hindi ko katulad. Ay, nang makarating na kami sa lugar kung saan niya ako kinuha ng kondo ay buong akala ko na hahayaan na lang niya akong pumasok sa loob pero nagkamali ako. Nakita kong akma din itong bababa sa kotse nito at doon ako natigilan. What? Walang ano-ano itanong nito sa akin. Saan po kayo pupunta, sir? Inosente kong tanong sa kanya. Mukha na atang nakainom ng suka ang mukha ko habang nakatitig dito. Ihahatid na kita sa kondo mo. Nang marinig ko sagot niya ay doon na ako napanguwi ng tuluyan. At talaga bang balak nitong ihatid siya sa mismong kondo niya? Ano na bang nangyayari sa mundo? Okay lang po ako, sir. Kaya ko na po mag-isa. Alanganin akong ngumiti sa kanya kahit na kulang na lang ay itago ko sa harap nito ang totoo kong nararamdaman ng mga oras na iyon.
Nakunwari pa ako nakangiti at hindi apektado sa mga pinagsasabi nito pero ang totoo ay nagpupuyos ng todo ang damdamin ko at konting-konti na lang talaga. Hindi na ako makapagpipigil. I will help you. Imbes ay sagot nito at sabay tingin sa bag na kandong ko. Medyo malaki din ang bag na dala ko at doon nakalagay ang mga ginamit namin na pang makeup na Nicole. Kasama ang pamalit kong damit kung natuloy akong doon matulog sa apartment nito. Walang paalam na kinuha nito ang bag na hawak ko at saka ko muling tinitigan. Let's go? Napatango na lang ako sa kanya. Hindi naman sa gusto ko ang mga ginagawa niya kaya lang ay magmumukha na naman akong walang utang na loob sa harap nito kung basta ko nalang tatanggihan ang mga pakiusap nito. Sabay kaming naglakad papasok ng entrance ng building at manaka-naka ko siyang tinititigan. Hindi ko mapigilan ang hindi ito pagmasdan. May angkin itong karisma na kahit sino atang babae ang makakita ay hindi pwedeng pagmasdan. Malala na ata nangyayari sa akin na. Talagang na-attract na ako sa kanya. Tama, attraction lang ang lahat ng ito. Pero bakit ako naiinis kapag nakikita o naririnig ko may kasama itong babae? Attraction pa rin ba yun? Doon ko biglang naisipan itong tanungin kung bakit walang ano-ano'y sinundo niya ako sa apartment ni Nicole. Sakto naman nagbukas ang lift ng elevator at kami lang dalawa ang sakay. Sir? Mahina akong sabi sa kanya pero alam kong malinaw naman itong narinig. Yes? Itatanong ko lang po sana kung bakit bigla niyo ako sinundo sa apartment ni Nicole? Saka ang akala ko po'y nasa bakasyon ka kasama si... Parang may nakabarang kung ano sa lalamunan ko at hindi ko na ituloy ang sasabihin kung pangalan ng babaeng kasama nito sa pagbabakasyon. Saglit niya akong tiningnan ng mariin na parabang sinusuri ang kabuuan ko. Maging ang nauna kong sinabi ay pilit nitong inuunawa. I told you earlier na sa kondo ka lang dapat natutulog. Lalo na't wala ka namang kasama sa apartment ni Nicole. At least dito, safe ka kahit na mag-isa ka lang. Yun ang narinig ko sagot niya. At hindi na nito sinagot pa ang pangalawa kong tanong tungkol sa pagbabakasyon nito kasama si Hazel. Dapat ba ako magpumilit na tanungin ito kung totoo talagang kasama nito ang babaeng iyon ngayon, buong maghapon? Wala akong karapatang tanungin ang bagay na iyon. Yun ang katotohanan dapat na isiksik ko sa isipan ko. Hindi kami nagkibuan hanggang sa makarating kami sa pinto ng kondo ko. Pareho kaming huminto nang makarating kami doon at nagkatinginan pa kami pagkatapos. Ito na rin ang kumilos para buksan ang pinto. Mabilis at sa isang iglap lang ay nailuwang na nito ang bukas ng pinto ng kondo ko. Pinaunan niya akong pumasok at sumunod naman ito sa akin. Nang marinig ko ang paglagitik ng lock ng pinto ay muli akong natigilan. Napalingon ako sa likod kung saan ay nakasunod sa akin si Sir Xavier nang sa wakas ay nasa loob na kami ng kondo. Nagtuloy ito sa paglalakad at nilagpasan niya ako para ipatong ang bag na dala ko sa isang glass center table sa sala. Titig na titig pa rin ako sa kanya na para bang may kakaiba itong ginawa samantalang inilapag lang naman nito ang bag na dala nito. Have you eaten your dinner? Walang ano-ano'y bigla nitong tanong sa akin. Nagulat tuloy ako at napatikim pa dahil sa kabiglaan. To be honest, hindi pa po sir. Pagtatapat ko sa kanya. Totoo naman na hindi pa ako kumakain ng hapunan at bigla na lang itong tumawag na susunduin niya ako. Kaya ang ending ay hindi ko rin nakain ang niluto kong pagkain sa apartment ni Nicole. Nakita ko ang pagbuntong hininga nito sa harap ko na parang hindi nagustuhan ang sinagot ko sa kanya. Ano bang problema nito? Nagtanong lang naman siya sa akin at sinagot ko. Kaya bakit mas mukha pa itong problemado kaysa sa akin? Sunod kong nakita ang pagkuha nito sa cellphone nito sa pocket ng khaki pants nito at may tinawagan itong bigla. Yeah, anything na masarap. Include also some desserts na available. Okay, I'll just wait you here. Nagtaka ako kung sinong kausap nito sa kabilang linya. Obvious naman na umorder ito ng pagkain. Hindi ko lang alam kung para sa akin ang mga iyon o baka naman nag-a-assume lang ako. Ewan? Matapos nitong kausapin na nasa kabilang linya ay alangan na naman akong tumingin sa gawin nito at sakto naman na nakatingin na rin pala siya sa akin. Para akong napaso nang magtagpo ang mga mata namin. Awkward moment ata ang tawag doon. I ordered you some food to eat. Just change your clothes and we will eat together. Nagangat ako ng tingin nang marinig ko ang sabi niya. Tama bang narinig ko? Pinagpapalit niya ako ng damit? I mean, oo nga naman. Gabi na kaya dapat na komportable ang suot kong mga damit. Pero teka,
Bakit talagang kung kailan ito nasa loob ng kondo ko, saka nito sasabihin ang bagay na iyon? Don't stare at me that way. Okay lang po ako sir. Mamaya na lang po ako magpapalit ng pantulog. Sabi ko, bahagyang nagsalubong ang dalawa nitong kilay at medyo kinabahan ako dahil doon. Change your clothes now. Muli nitong utos sa akin. Ano bang mali sa damit kong suot ngayon? At galit na galit ito na palitan ko na. Pasimple kong sinulyapan ang suot ko ngayon. Naka-rubber shoes naman ako. Ripped shorts na medyo kita ang mga mapuputi at mahahaba ko mga hita. Nakasuot naman ako ng fitted sleeveless na blouse. Stretchable ito kaya halos bumakat ang hubog ng katawan ko habang suot ko ito. May mali ba sa outfit ko ngayon? Ito naman talaga ang pormahan ko kapag walang pasok sa work at talagang chill lang ang gagawin ko sa araw na iyon. Hindi ko rin naman napansin na bastusin ang suot ko. At halos naman ata ng mga dalagang kakilala ko na nasa Manila nakatira ay ganito ang mga sinusuot habang nagliliwaliw sa kahabaan ng Maynila. Huli na nang mapansin ko na nakalapit na pala siya sa akin at titig na titig pa rin. Next time, don't wear that kind of revealing clothes. You can wear at least a dress which is below your knee. Napaawang ang labi ko sa hinirit na naman itong komento sa akin. Talaga ba? Pati ang susuotin ko sa araw-araw ay ito ang magdedesisyon? Hindi agad ako nakakibo at tinansya ko pa ang mga dapat kong maging reaksyon sa sinabi nito sa akin. Para akong hihikain dahil sa hirap ng paghinga na naranasan ko ngayon habang malapit lang ang distansya ni Sir Xavier sa akin. Isama mo pa ang nakakapanikip na dibdib ng mga utos nito. Go to your room and change your clothes. Inis akong tumalikod at nagmarcha papasok ng kwarto ko. Kailangan ko magtimpi at habaan ang pisi ng pasensya ko. Yun ang ibinulong ko sa sarili ko para manatili akong kalmado sa mga nangyayari. Pagpasok ko ng loob ng kwarto ay naitikom ko ang dalawa kong kamao at napatili na wala namang boses na lumalabas sa bibig ko. Inis, gigil at pagtataka mga sari-saring emosyon na nararamdaman ko ngayon. Hindi ko makuha ang point nito kung bakit kailangan itong umakto sa harap ko na parang concern ito sa akin. Pabalang kong binuksan ang drawer ng cabinet ko para pumili ng damit na isusuot pantulog. Isang loose t-shirt at pajama ang napili ko suotin. Ewan ko na lang kung may reklamo pa ito sa damit na napili ko. Ay, talaga lang. Bago ako magpalit ng damit, ay naglinis muna ako ng katawan. Hindi naman ako gaanong marumi at bago ako pumunta sa apartment ni Nicole ay naligo naman ako. Nang matapos ako magpalit ng damit ay nag-ipon ulit ako ng lakas ng loob at mahabang pasensya bago humarap kay Sir Xavier. Kalma ka lang Monica, habaan mo pa ang pasensya mo at kailangan mo siya. Remember that. Kalauna na unti-unting na-relax ang katawan ko at binuksan ko ng pinto ng kwarto ko. Pagbukas ko ng pinto ay nahagip agad ng mga mata ko sa Sir Xavier. Nakatingin ito sa glass window ng sala at may kausap na naman sa phone. Nakapamulsa pa ang isa nitong kamay sa pocket ng pantalon nito. Sinadya kong hindi patunugin ang pinto nang lumapat ang dulo nito sa hamba para hindi makaistorbo at hindi sinasadya na narinig ko ang huli nitong sinabi sa kausap nito bago niya ako sinulyapan. I'll talk to you tomorrow, Hazel. Hindi ko napigilan ang paghinto ng paghinga ko nang marinig ko ang pangalang binanggit na Sir Xavier sa akin habang nakatitig siya sa akin ng mga sandaling iyon. Hazel. Ito na kaya si Hazel na nalilink dito? Sinadya kong hindi siya sulyapan man lang kahit segundo at masyado ako naguguluhan sa mga naiisip at nararamdaman ko ng mga oras na iyon nang dahil lang sa simpleng pagkarinig ko ng pangalan ng Hazel na iyon. Katahimikan ang namayani sa amin bago may sunod-sunod na katok kaming narinig mula sa pinto. Pareho kaming napatingin na dalawa sa gawing iyon at nakita kong kumilos si Sir Xavier papunta sa pinto. Hindi ko nakita kung sinong kausap nito sa labas ng pinto. Sinadya nitong hindi iluwang ang pagkakabukas nito kaya hindi ko man lang nasilip kahit anino ng kung sino man taong nasa labas. Nagulat na lang ako nang abutin ni Sir Xavier ang mga paper bag na hindi ko alam ang laman at humarap na ulit sa akin. Eat this food before going to sleep. Dumiretso ito sa kitchen pagkatapos. Natigilan na lang ako at hindi alam ang gagawin.